5,981. Sa wakas ay nakabalik na ako, Mount Marty Alice. Tumayo si James sa harap ng Mount No. 3, tinitingnan ang tahanan na naiwan niya. Sa sandaling iyon, maraming pamilyar na figure ang biglang lumitaw sa bulwagan. Sa wakas nakabalik ka na, General. Mahusay. Narinig kong nakulong ka, Guru. Ayos ka lang ba? Mukhang lumakas ka. Nasa 6th tribulation na ba kayo ng Years 1 Zalem rank? Pinahirapan ka ba nila? Matapos pakinggan ang mga alalahanin ng lahat, niyakap sila ng bawat isa ni James. Hindi niya inaasahan na muling magkakasama sina Zovian, Stephen, at Truett, na lumahok sa grupo. Tumingin si James sa kanila at sumagot, "Okay lang ako, pero iba ang tingin nyo." Nagkatinginan ng grupo, problemado. Tanong ni James, "Kumusta ang lahat? Nakapasa ba kayo sa ikatlong pagsubok sa Demon Region?" Napayuko sina Zovian, Stephen, at Truett sa tanong niya. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, "What's wrong? Don't tell me walang pumasa sa inyo." "Nakapasa ako." Nagtaas ng ulo si Truett. "Sa iyong lakas, ito ay inaasahan." Tinapik ni James ang balikat niya, tumingin sa dalawa, at sinabing, "Ayos lang." May isa pang pagkakataon. Biglang itinaas ni Stephen ang kanyang ulo at sinabing may luhang mga mata, "Lalagpas sana tayo, ngunit." Bigla siyang natigilan, saka nagngalit ang mga ngipin. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at sumilay ang galit sa kanyang mukha. Nang makita ang abnormal na pag-uugali ni Stephen, tumingin si James kay Zovian at sinabing, "Sabihin mo sa akin." Ngumuso si Zovian, "Ang Demon Region ay hindi ang inaasahan namin. Hindi kami hiniling na pumatay ng mga demonyo, kundi mga buhay na nilalang mula sa madilim na mundo." Gulat na tanong ni James, "Mga buhay na nilalang mula sa madilim na mundo?" "Oo," sagot ni Zovian, bahagyang nabulunan, "karamihan sa kanila ay mga tao sa Years 1 rank o Years 1 Zalem rank. Sinubukan nilang lumaban, ngunit sumuko sila at pinatay." Habang nagsasalita ay tumutulo ang luha ni Stephen, "Nasaksihan ko ito ng sarili kong mga mata. 10,000 tao ang pinatay ng isang disipulo ng Taimo sect na nasa 5th tribulation ng Years 1 Zalem rank. Kahit mahina ang mga tao, matapang silang lumaban. Ito ay tragic. Alam ng mga tao na sila ay walang cap-oras ngunit hindi sila umatras. Sinubukan kong tumulong ngunit hindi ko madaig ang lalaking pumatay sa kanila. Kung hindi dumating sina Truett at Stephen sa oras, namatay na ako." Halos maisip ni James ang pangyayari matapos makinig sa mga kwento ni Zovian at Stephen. Ang hindi mabilang na mga tao ay sunod-sunod na pinatay sa pamamagitan ng pag-atake ng lalaki. Tiyak na ito ay isang nakakatakot na labanan. Tulad ng mga disipulo ng Time sect, ang mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo ay buhay din, ngunit sila ay pinatay ng walang awa tulad ng mga hayop. Tumingin si Zovian kay Truett at bumantong hininga, hindi galing sa Dark World si Truett, pero kahit siya ay hindi niya kayang patayin sila. Nagplano na siyang sumuko ngunit nakilala ang isang elder mula sa Dark World. Gumamit ang elder ng Dark Inscription para tulungan siyang makapasa sa pagsusulit. Tumingin si James kay Truett, tumango, at sinabing, "Salamat." Napabuntong hininga si Truett na may matinding galit sa sitwasyon. Pagkatapos, sinabi niya, "Ang Time sect ay ang ubod ng Righteous Alliance, ngunit ginagawa nila ang kanilang mga disipulo na dumaan sa gayong mga pagsubok. Literal silang mga demonyo." Pagkatapos magsalita, sinabi ni Truett, "Pinaplano kong umalis sa Time sect, James. Bumalik tayo sa Skynet kasama ang Saintes. Ang sektang ito ay puno ng mga mapagkunwari at hindi nararapat na manatili." Tinapik ni James ang balikat niya at sinabing, "Dahil ganyan ang iniisip mo, pwede ba akong humingi ng pabor sa iyo?" Truett tumingin kay James at mariing sinabi, "Itataya ko pa ang buhay ko para sa iyo. Anong kailangan mong gawin ko?" Itinaas ni James ang kanyang kamay at gumawa ng soundproof barrier sa paligid ng grupo. Pagkatapos, ipinatawag niya ang Grimlore map. Gulat na tiningnan ni Truett ang Grimlore map at sinabing, "Paano ito nasa iyo?" "Isa ito sa pinakamahalagang kayamanan ng Skynet. Ibinigay ito sa akin ng iyong ama," sagot ni James, pagkatapos ay itinuro ang nag-uugnay na lugar ng Skynet District at ng Dark Genesis World.
Kinokontrol ng Skynet ang napakalawak na distrito. I'm sure may paraan kayo sa mundo natin, di ba? Kailangan kong ibalik mo ang mga kaibigan ko sa Dark Genesis world. Nanlaki ang mga mata ni Truett, Stephen, at Quattro, nagulat sa hiling ni James. Gusto mo bang bumalik tayo sa Dark Genesis world? Bakit mo gustong bumalik tayo, Master? Si Xavier naman ay tumingin kay James at sinabing, I see. Nagpaplano kang lumikha ng isang lihim na daanan sa Dark Genesis world na humahantong sa Ancient Genesis world. Oo, tumango si James, saka ipinaliwanag ang kanyang plano. Ang Dark Genesis world at ang 3,000 Great Genesis worlds ay dapat na isa. Gayunpaman, natrap sila ng iba't ibang puwersa ng Righteous Alliance, na naging imposible para sa kanila na kumilos. Kung magagawa ang isang CP na nakalink sa Ancient Genesis world, hindi na ihihiwalay ang Dark Genesis world. Pagkatapos, maaari siyang mangolekta ng maraming mapagkukunan at ibigay ang mga ito sa mga mahuhusay na magsasaka sa Dark Genesis world. Makakatulong ito sa kanila na mabilis na umunlad at mapataas ang kabuoang lakas ng kanilang mundo. Matapos marinig ang plano ni James, nagpalitan ng gulat na tingin ang grupo. Sumang-ayon kaagad si Stephen, babalik ako, Master. Mapahamak man ang katawan ko, handa akong gawin ang lahat para matulungan ang Dark Genesis world. Tumingin din si Xavier kay James at sinabing, ako rin. Bagamat ang ilan sa atin ay lumakas pagkatapos umalis sa Dark Genesis world, ang ating lakas lamang ay hindi sapat. Kakailanganin nating pagbutihin ang sitwasyon ng Dark Genesis world at tulungan silang lumago. Sa paggawa lamang nito maituturing tayong makapangyarihan. Matapos pumayag sa plano ni James ay napalingon silang dalawa kay Quattro. Maingat na bamulong si Quattro, bakit ka nakatingin sa akin? Kayong dalawa ay nagpahayag na ng iyong pagpayag na bumalik. Kung hindi ko gagawin iyon, magmumukha akong kakilakilabot. Gayunpaman, mayroon akong isang tanong. Makakabalik pa ba tayo? Hinamplas ni Stephen ang likod ng ulo ni Quattro at sinabing, you stupid piggy. Hinihiling ni Master sa amin na bumalik upang pumili ng ilang mahuhusay na magsasaka. Siyempre, kailangan nating bumalik. Tumango si Quattro at sinabing, good. Tapos, babalik din ako. Pero sa isang kondisyon. Dapat ako ay isang commander ng hukbo na may hindi bababa sa ilang bilyong tropa. Hindi pinansin ni James ang hiling niya at bumaling kay Truett. Napaisip si Truett, paano kung magtabi ng isang lugar sa gilid ng Skynet at ang Ancient Genesis world para pansamantalang ma-accommodate ang mga buhay na nilalang mula sa Dark Genesis world. Pagkatapos, makakaisip ako ng paraan para maihatid ang ilang cultivation resources mula sa Skynet papunta sa kanila. Hahayaan muna natin silang manirahan doon at makibagay sa 3,000 Great Genesis worlds. Gagawa tayo ng mga plano pagkatapos maabot ng ilan sa kanila ang Years 1/5 rank. Nagtatakang tumingin sa kanya si James at nagtanong, posible ba iyon? Nakangiting sabi ni Truett, medyo malapit ako sa dalawang elder na nagbabantay sa mga hangganan ng Dark Genesis world. Marami silang gagawin para sa akin. Gayunpaman, magiging mahirap na makakuha ng sapat na mapagkukunan ng paglilinang. Kumunot ang noo ni James at sinabing, ipaubaya mo sa akin ang mga mapagkukunan ng pagtatanim. Hanggat magagawa mo ito, papayag ako sa anumang kondisyon na gusto ng Skynet. Biglang nagtanong si Truett, maaari mo ba kaming ipasok sa Dark Genesis world? Kumunot ang noo ni James at nagtanong, kung iyan ang kondisyon, kailangan ko itong personal na asikasuhin. Salungat ba ang timing sa Forlet trial? Umiling si Truett at sumagot, hindi. Ang Forlet land ay nagbubukas tuwing dalawang panahon. Bago ito buksan, magkakaroon ng kakaibang phenomenon. Wala pang nakita, at malamang natatagal pa ito ng hindi bababa sa 30 panahon. Bahagyang pinaikit ni James ang kanyang mga mata at sinabing, okay. Kung gayon, huwag na tayong maghintay pa. Umalis na tayo ngayon. Pagkatapos magsalita, binalot ni James ang grupo gamit ang kanyang Genesis. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang Zen para pumili ng lokasyon sa Grimlore map. Sa susunod na sandali, nawala sila sa lugar. Ang Demon Dungeon ng Skynet ay kapitbahay sa Dark Genesis world.
Hindi mabilang na mga paghihigpit at pormasayon ang itinakda sa lugar. Sa loob ng malawak na universo ay maraming powerhouse sa Years 1 Dale rank na nakabantay. Si James at ang kanyang mga kaibigan ay nag-teleport sa mapa at nakarating sa Demon Dungeon. Agad na nakipagkita si Truett sa isa sa mga matatandang nagbabantay sa piitan. Pagkatapos ng isang mabilis na pag-uusap, matagumpay na nakakuha ng pahintulot si Truett na linisin ang isang lugar para sa mga nabubuhay na nilalang mula sa Dark World upang manatili. Ngayong naayos na ang tirahan, ginamit ni James ang Judgment Scythe at nanawagan sa masamang kapangyarihan upang puwersahang hatiin ang isang makitid na daanan mula sa Demon Dungeon patungo sa Dark Genesis World. Kasabay nito, pinalayas niya ang curse magic ni Franciscus upang basagin ang mga pormasayon sa mga hangganan ng Dark Genesis World. Pagkatapos, nagcast siya ng 8 trigram formation na binubuo ng 8 doors buhay, harm, rest, obstacle, sanity, death, fear and open. Ang 8 doors ang nagsilbing pasukan at labasan na nag-uugnay sa dalawang mundo. Nagcast din ng curse magic sa lugar. Sa paggawa nito, tanging mga buhay na nilalang mula sa madilim na mundo ang makakadaan sa daanan. Samantala, ang ibang mga buhay na nilalang ay kailangang kumuha ng madilim na inscription, kung hindi, ang kanilang mga kaluluwa ay mapapawi. Sa seal boundary na itinayo ni Franciscus, magiging ligtas ang Dark Genesis World. Tumayo si James sa daanan at ipinaliwanag ang plano kina Zovian, Stephen at Quattro bago sila ibalik sa Dark Genesis World. Napakaganda ng supernatural power mo, James. Nang makita ni Truett si James na naglalakad palabas ng daanan, ngumiti siya at nag-thumbs up. Napabuntong hininga si James at sinabing, "Yun lang ang kaya ko. Puntahan natin ang tatay mo." Agad na dumistansya si Truett kay James at tinignan siya ng masama. Nagdududang tanong ni James, "Anong meron? Hindi mo ba namimiss ang tatay mo?" Napabulala si Truett, "Hindi mo ako sinusubukang ipagkanulo, tama. Kung alam ng tatay ko na ginawa ko ito, pupulutin niya ang balat ko." Napabuntong hininga si James at sinabing, "Sa tingin mo ba may tatago natin ito sa kanya?" Siya ang pinuno ng Skynet, isang powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale ranks 9th Tribulation. Hindi natin ito may tatago sa kanya. Marahanabam antong hininga si Truett, "Naisip mo na ito, hindi ba?" Umikot ang mata ni James at sinabing, "Oo naman. Paano ko hahayaan na ikaw ang sisihin ng mag-isa?" Fair na. Pagkatapos magsalita, nawala si James sa lugar na may isang flash. Umiling si Truett at nagmamadaling sumunod sa kanya. Samantala, nakaupo si Yago sa loob ng isang hardin sa likod ng headquarters ng Skynet. Ibinuhos niya ang isang baso ng Keros, itinulak ito, at binuhusan ang sarili ng isang tasa. Matapos ihanda ang inumin, nilagok niya ang laman ng baso niya. Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling lumapit sina James at Truett. Sumigaw si James, "Narito ako para magpasalamat sa iyo, Ginoo." Nagtago si Truett sa likod ni James at tinapunan ng lihim na sulyap kay Yegor, na nakonsensya. Umupo. Mukhang hindi nagulat si Yegor sa kanilang pagbisita. Umupo si James sa tapat niya. Tiningnan niya ang inuming nabuhos, kinuha ito at nilagok. "Masarap na alak. Magdala ka ng ilang pitchel kapag umalis ka." Pagkatapos magsalita, tumingin si Yegor kay Truett, na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Agad na napaluhod si Truett at yumuko. Ibinaba ni Yegor ang kanyang baso ng alak at mahinahong sinabi, "Halika at kaladkarin siya pababa." Siya ay parurusahan ng 300 espiritual na letigo. 2 powerhouses sa Years 1 Dale rank ay agad na lumitaw sa likod ni Truett, matamang nakatitig sa kanya. Kinaweyan ni James ang kamay at nagmamadaling nagpaliwanag, "I asked him for the favor. Kung kailangan mong parusahan ng isang tao, dapat ako iyon. Ako ng buong responsibilidad. Ang kanyang krimen ay wala sa kanyang mga aksyon kundi sa kanyang puso." Ikinaway ni Yegor ang kanyang kamay. Binuhat ng 2 powerhouse si Truett mula sa lupa at kinaladkad siya palayo. Hindi nakaimik si James sa sitwasyon. Si Yegor ay nagpakita sa kanya ng habag at kabaitan sa nakaraan. Siya ay bukas at madaling lapitan, ngunit napakahigpit niya sa kanyang anak. Tumingin si Yegor kay James at sinabing, "Wala itong kinalaman sa iyo.
Sinubukan niyang itago sa akin ang isang malaking bagay. Hindi ganoon dapat kumilos ang isang anak. Tumawa si James, na nagsasabing, imposibleng buksan ang daanan nang wala ang iyong pag-aproba. Kung tutuusin, napakalaking deal. Tinitigan ni Yegor si James at sinabing, dapat kong ipaalala sa iyo na ang pagbubukas ng isang sipi sa Dark Genesis World ay may malaking panganib. Dapat mong malaman na ang dalawang pangunahing Orthodox ng Ancient Genesis World ay maglalaban sa lalong madaling panahon. Sumagot si James, narinig ko mula sa Young Master ng Yaki Sect. Ibabahagi ko lang sa iyo ang balita. Pagkatapos, ikinwento ni James kung paano niya ginamit ang curse magic para kontrolin si Nando Brown. Napapikit si Yegor at sinabing, sa napakahusay na piraso ng chess sa mas mataas na autoridad ng Yaki Sect, magkakaroon ka ng access sa lahat ng kanilang impormasyon. Tinitigan ni James si Yegor at nagtanong, gusto kong malaman kung nasaan ang Skynet. Sumagot si Yegor, magiging independent tayo. Tumango si James na nag-iisip. Sa lakas ng Skynet, maaari silang maging isang independenteng puwersa nang hindi kinakailangang pumanig sa alinman sa Timos o Yaki Sect. Magkagayunman, maaabala pa rin sila sa labanan. Napabuntong hininga si Yegor, malapit nang mangyari ang kaguluhan sa mundo ng sinaunang Genesis. Marahil ay nasa Forlet Land ka na noon at hindi na kailangang mag-alala. Eto na, alam mo ba kung anong klaseng lugar ang Forlet Land? Kalmadong sagot ni James, I heard about it from Mr. Walt. Isa itong sinaunang larangan ng digmaan na naiwan sa nakaraang panahon kung saan umiral ang mga mahiwaga at kakaibang hayop. Narinig ko ang mga espiritong hayop noon. Kinusot ni Yegor ang kanyang mga mata at sinabing, ito ay isang napakalaking hola. Isang lugar na magpapawala sa isipan ng mga may buhay. Nagulat na tanong ni James, hindi iyon naririnig. Tumingin si Yegor kay James at sinabi, ang mga buhay na nilalang ay sakam. Ang Forlet Land ay nakakaintriga dahil sa kasakiman sa puso ng lahat. Kami ay sakam, kaya kami ay nag-iimbot ng buhay, pera, kapangyarihan, mas mataas na paglilinang at mga kayamanan. Ang Forlet Land ay may kakayahang palakihin ang kasakiman ng isang tao. Maraming magagandang biyaya sa bawat palapag. Gayunpaman, ito ay puno ng mga panganib. Hindi mabilang na buhay na nilalang ang lumahok sa Forlet Land, ngunit maaari lamang nilang tuklasin ang mga palapag sa ibaba ng ika-4. Wala sa mga nagtungo sa ika-4 na palapag noon ang nakabalik. Matapos marinig ito, mukhang nabigla si James at sinabing, ganoon ba talaga kalala? Bamulong si Yegor, hindi lahat ay maaaring pumunta sa Forlet Land. Dapat ay isang henyo ka na may magagandang talento. Halimbawa, ang Timaeus Sect ay pumili ng 20 sa pinakadakilang mga disipulo nito para lumahok sa Forlet Trial. Nalampasan mo lang ang paunang antas, at hindi garantisadong makapasok ka sa Forlet Land. Nang marinig ito, nagtanong si James na may pagtataka, sa madaling salita, kailangan nating dumaan sa isa pang pagsubok pagkatapos marating ang hangganan ng Forlet Land. Nakangiting sabi ni Yegor, hindi ito pagsubok. Ito ay isang Forlet Teleportation Formation, na lumilitaw sa bawat dalawang entrepok. Ito ay limitado lamang sa mga kalahok sa ibaba ng Years 1 Zalem Ranks 9th Tribulation. Ang mga mas mataas ay maaaring magpababa ng kanilang paglilinang upang makilahok. Napabuntong hininga si James at sinabing, maaari mong ibaba ang iyong cultivation rank para makasali sa Forlet Teleportation Formation. Napabuntong hininga si Yegor at sinabing, kapareho ito ng Dark Genesis World. Hindi pa namin naiisip. James ay tumahimik, sa wakas ay naunawaan kung bakit ang mga buhay na nilalang mula sa Timaeus Sect ay gustong pumili ng mga disipulo sa ibaba ng Years 1 Zalem Rank 7th Tribulation para lumahok sa Forlet Trial. Ang isa ay dapat magkaroon ng mahusay na talento upang makapasa sa 3 pagsubok. Pagkatapos maging kwalipikado, madaling maabot ng isa ang Years 1 Zalem Ranks 9th Tribulation bago ang Forlet Teleportation Formation kung bibigyan ng sapat na cultivation resources. Ang Timaeus Sect ay lubos na interesado sa Forlet Trial at may pinag-isipang mabuti na plano. Ngayon, makatuwiran kung bakit hindi nila pinarusahan si James kahit na pagkatapos niyang ninakawan ng Yaki Sect at sa halip ay ibinigay sa kanya ang anumang hilingin niya. Habang iniisip niya ito,
Kinuha ni James ang mahiwagang mapa na nakuha niya kay Layla at sinabing, "Pakiusap, tulungan mo akong tingnan ito, sir. Hindi ko talaga maintindihan. Mukhang hindi ito tungkol sa 3,000 Great Genesis Worlds o ang 3,000 Micro Genesis Worlds." Mabilis na iniskan ni Yegor ang mapa, at nagbago ang kanyang ekspresyon. "Saan nanggaling ito?" Sumagot ng totoo si James, "Binigay ito sa akin ni Layla." Biglang tumayo si Yegor, ngunit nanatiling tahimik. Tumingin sa kanya si James at nalilitong nagtanong, "May problema ba?" Napabuntong hininga si Yegor, "Dapat mong gamitin ang pagkakataong bumalik sa madilim na mundo. Bumalik ka pagkatapos ng laban dito." Nagulat na tanong ni James, "Paano ang Forlet Trial?" Huminga ng malalim si Yegor, itinuro ang mapa sa kamay ni James at sinabing, "Kung pupunta ka sa Forlet Trial, hindi ka nalalabas muli. Isa itong pagsasabuatan laban sa iyo." Gulat na tiningnan ni James ang mahiwagang mapa sa kanyang kamay at sinabing, "Ito ba ay mapa ng Forlet Land?" Kumunot ang noo ni Yegor at sinabing, "Oo. Hindi ko inaasahan na gagamit si Zachary ng ganitong palihim na paraan para subukang patayin ka. Binigyan ka pa niya ng mapa na nagre-record ng kanyang mga paglalakbay sa Forlet Land. Sinusubukan ka nilang akitin sa Forlet Land, umaasa na ang iyong kasakiman sa mga kayamanan ay magpapanatili sa iyo doon. Sa sandaling magsara ang Forlet Teleportation Formation, ang Galit Wind ay papawiin ang iyong kaluluwa. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao." "Ano ang Galit Wind?" Kumunot ang noo ni James. Si Yegor ay nagsuot ng takot na ekspresyon habang siya ay sumagot, "Isang hangin na naglalaman ng malaking misteryosong kapangyarihan. Kapag lumipas ang unang Galit Wind, masisira ang pisikal na katawan ng isang tao. Ang pangalawang bugzo ng hangin ay binabawasan ng kalahati ang ranggo ng paglilinang. Sa ikatlong hangin, ang kaluluwa ng isang tao ay mawawasak." Matapos marinig ito, napabuntong hininga si James at sinabi, "Kaya ang mga pumapasok sa paglilitis." Paliwanag ni Yegor, may cycle ang Galit Wind sa Forlet Land. Kapag ito ay sarado, ito ay magiging mahinahon. Gayunpaman, sa tuwing bukas ang Teleportation Formation, ang Galit Wind ay magiging mabangis at marahas. Nagpakita ng maalalahanin na ekspresyon si James, agad na naunawaan ang mga pahiwatig ni Yegor. Ang pinuno ng Timea Sect, si Zachary, ay malamang na naisip na siya at ang kanyang mga kaibigan na si Franciscus ang kahalili. Gayunpaman, tumahimik siya para mawala siya minsan at para sa lahat. Ang Forlet Trial ay isang pagsasabuatan laban sa kanya. Hindi sinusubukan ni Zachary na itatak siya o patayin lang siya. Pinlano niyang pawiin ang kaluluwa ni James at alisin ang kanyang mga pagkakataong muling magkatawang tao. Hindi makapaniwala si James na ang di umano'y disenteng pinuno ng ubod ng Righteous Alliance ay gumamit ng gayong masasamang pamamaraan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, tumayo at sinabing, "Salamat sa paalala, sir. Malaki ang utang na loob ko sa iyo sa pagtulong sa pag-aalaga sa mga buhay na nilalang mula sa madilim na mundo. Ang namatay na si Franciscus at ako ay nagpapasalamat sa iyo." Pagkatapos magsalita, yumuko si James kay Yegor at nagsimulang maglakad palayo. Pinigilan ni Yegor si James at sinabing, "Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo pa ring pumunta sa Forlet Trial." Lumingon si James at nakangiting sinabi, "Ang mga kayamanan ay sulit na dumaan sa panganib. Napakaraming boon sa Forlet Land. Sino ang nakakaalam, maaaring ako ang taong nakatakdang makuha ang mga ito." Sumimangot si Yegor at sinabing, "Hindi ka ba natatakot na ang iyong kaluluwa ay mawala, at baka mawalan ka ng pagkakataong bumalik?" Kalmadong ngumiti si James at sinabing, "Kung iyon ang kapalaran ko, edi sana. Ang aking paglalakbay hanggang sa puntong ito ay hindi kailanman naging maayos. Hindi mabilang na buhay na nilalang sa madilim na mundo ang umaasa sa akin, naghihintay para sa akin na maging mas malakas at lumikha ng pantay na kapaligiran ng pamumuhay para sa kanila." Huminga ng malalim si Yegor, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya, at sinabing, "Alam kong hindi ko mababago ang iyong isip, ngunit isama mo ang aking hanggal na anak." Mariing tumanggi si James, ang Forlet Land ay lubhang mapanganib. Hindi siya dapat nandoon. Maraming iba pang mga pagkakataon ang lilito sa hinaharap.
Pagkatapos magsalita, binuksan ni James ang Grimlore map at nawala sa lugar. Magsasalita na sana si Igor pero nilunok niya ang sinabi niya pagkaalis ni James. Sa pagkakataong iyon, napaatras si Truett, nababalot ng mga mantsa ng dugo. Nang makita niyang si Igor lang ang nakatayo sa hardin, kumunat ang noo niya at nagtanong, saan nagpunta ang kaibigan ko? Tatay. Umalis siya, huminga ng malalim si Igor. Kumunat ang noo ni Truett at sinabing, umalis siya. Hindi niya ako hinintay. Paano siya magiging hindi tapat? Pinandilatan siya ni Igor at sinaway, kalokohan. Siya ang pinakamatuwid na tao na nakita ko sa mahabang panahon. Napansin ni Truett na may mali sa ekspresyon ng kanyang ama at agad niyang nalaman na may mali. Hindi niya pinansin ang sakit ng kanyang katawan at nagmamadaling lumapit. Anong ginawa mo sa kanya? Tatay. Hindi ka ba sumang-ayon tungkol sa pagbubukas ng isang CP na nagkokonekta sa Skynet at sa Dark Genesis world? Nang makitang nag-aalala si Truett, inabot ni Igor ang mga mantsa ng dugo sa mukha ni Truett na may magiliw na ekspresyon. Kung may pagkakataon na hindi bumalik ang iyong kaibigan, pupunta ka pa rin ba sa Forlet trial kasama siya? Walang pagdadalawang isip na sagot ni Truett, oo naman. Nangako kaming mamatay para sa isa't isa. Napapikit si Igor at sinabing, hindi ka lang mamamatay. Maaaring masira ang iyong kaluluwa, at hindi ka na muling magkakatawang tao. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nang inig si Truett. Gusto mo pa bang pumunta? Tinitigan siya ni Igor. Oo, sabi ni Truett nang may determinasyon. Nagtanong si Igor, bakit? Dahil kaibigan ko siya. Nang matapos magsalita si Truett, bigla siyang nagngangalit at nawala. Ang sagot ni Truett ay hindi kaakit-akit, isa na kakaunti lamang ang maaaring talagang isabuhay. Pagkatapos ng lahat, hindi marami ang kusang mamatay para sa iba. Masaya si Igor na ang kanyang anak ay nagkaroon ng gayong matuwid na puso at nakilala ang isang kaibigan na tulad ni James. Kasabay nito, nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan sa desisyon ng kanyang anak. Gayunpaman, hindi niya ito nagawang pigilan. Bilang ama, halo-halong damdamin ang nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa labas ng pinto. Guro, bumisita ang pinuno ng Yaqui sect. Sumimangot si Igor at sinabing, sa wakas ay nagpakita siya. Sa sinabi nito, nagmamadaling tinungo ni Igor ang pintuan. Pagkatapos umalis ni James sa punong tanggapan ng Skynet, ninakawan niya ang isa pang maliit na sekta ng Ancient Genesis World para sa mga mapagkukunan. Pagkatapos, ginamit niya ang Grimlore map para mag-teleport sa Timaeus sect. Ang kanyang pagkasuklam sa Timaeus sect ay sumikat pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa katotohanan. Pagbalik niya sa Mount Marty Alias, tiniyak niyang walang makakakita sa kanya. Pagkatapos, nag-set up siya ng time formation at nagsimulang linangin ang kanyang golden body. Sa patnubay ni Lysia, na-upgrade ni James ang kanyang golden body sa ikalawang yugto. Dati, kulang siya sa impormasyon tungkol sa Golden BOD, ngunit pagkatapos itong ipaliwanag ni Lysia, nagkaroon siya ng mas malinaw na larawan. Ang kanyang ginintuang katawan ay mula sa Marshall's combat form at nahahati sa apat na yugto: Primeval Golden Body, Genesis Golden Body, Holy Golden Body at Ultimate Golden Body. Naabot na ni James ang ikalawang yugto, ang Genesis Golden Body. Maaari siyang magpakawalan ng malalakas na pag-atake at depensa na maihahambing sa isang powerhouse sa unang tribulation ng Years 1 Daelm rank. Sa sandaling iyon, lumitaw din ang Genesis Divine Light ni James. Bagamat mahina pa ito, mas malakas ito kaysa sa iba sa kanyang ranggo. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang pagpapahusay ng Golden Body at ang Years 1 Genesis Bell. Sa kanila, nakaramdam siya ng bahagyang tiwala sa Forlet Land, na puno ng mga panganib. Di nagtagal, isang kakaibang kababalaghan ang lumitaw sa kalangitan at ang Forlet Teleportation Formation ay binuksan. Ang mga alagad ng Timaeus sect na napiling lumahok sa paglilitis ay nagtipon sa labas ng pasukan ng pangunahing bulwagan. Ang taong namumuno sa paglilitis ay isang makapangyarihang lalaki na may mahabang buhok. Nakasuot siya ng gray na roba at nakatikip sa mukha niya ang maskara. Makapangyarihan at mapang-api ang kanyang aura. Tinitigan niya ang mga kalahok na parang mga langgam. Kahit na ang isang powerhouse na tulad ni Layla, na kasama niya, ay nakatayo sa likuran niya ng maingat.
Tumingin sa kanya si James, pagkatapos ay hinayla ang isang random na tao sa tabi niya at tinanong, "Iyan ba ang pinuno ng sekta natin?" Lumingon ang lalaki na halatang naiinis sa sitwasyon. Nang malapit na siyang magalit, nilunok niya ang kanyang mga salita nang makitang si James iyon. Mabilis siyang gumawa ng ilang distansya sa pagitan nila na para bang virus si James. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Sa sandaling iyon, umalangaw ang boses ng isang babae. Hindi siya ang pinuno ng sekta. Siya ang ating dakilang tagapagtanggol. Lumingon si James, nagulat na dumating si Thea para lumahok sa Forlot trial. Napaharap sa gulat na ekspresyon ni James, inilagay ni Thea ang kanyang mga kamay sa likod niya. Then, she looked at James and blinked at him playfully. Nagsalubong ang mga kilay ni James, at nagtanong, "Anong ginagawa mo rito?" "Ikaw ang santo ng sekta namin." Proud na sabi ni Thea, "The Forlot trial was prepared for me. Siyempre, dapat nandito ako." Nalilito, naisip ni James sa kanyang sarili, inihanda para sa kanya. Ang Timaeus sect ay hindi lamang gustong sirain ang aking kaluluwa at pigilan ako sa muling pagkakatawang tao, ngunit nais din nilang alisin si Thea. Kung gayon, bakit sila mag-aabala na ibalik siya mula sa Forlot land at gawin siyang kanilang santo? Lalong nagulat si James nang makita ang isa pang pamilyar na figure na papalapit sa kanya. Si Truett naman. Dumating din siya. Tumingin si Truett kay James at sinabing, "Sa wakas ay umalis ka na sa pag-iisa." Bamulong si James, "Hindi ba umalis ka na sa Timaeus sect? Anong ginagawa mo dito?" Nakangiting sagot ni Truett, "Ang Forlot trial ay nangyayari lamang tuwing dalawang entrepok. Siyempre, kailangan kong sumama. Kahit na kailangan kong umalis sa sekta, gagawin ko ito pagkatapos ng paglilitis." Bumantong hininga si James at walang magawang sinabi, "Maaari kang makilahok, ngunit dapat kang makinig sa akin." Mahinahong ngumiti si Truett at sinabing, "Oo naman. Magkaibigan tayo na mamamatay para sa isa't isa." Thea biglang sumingit, na nagsasabing, "Hindi tayo magkaibigan, ngunit handa din akong mamatay kasama ka." Naisip ni James, sa inyong dalawa dito, malaki ang posibilidad na mamatay tayong magkasama. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita ang lalaking nakamaskara na nakatayo sa hagdan ng main hall. Ang panganib at malalaking kayamanan ay magkakasamang nabubuhay sa loob ng Forlot trial. Dapat magtulungan ang lahat para ipagmalaki ang Timaeus sect. 1/3. Kung galitin ka ng ibang mga sekta, patayin mo sila ng walang awa. Ang mga makakapatay ng mga kalahok ng ibang sekta ay gagantimpalaan ng malaki. Gayunpaman, hindi ka ipaghihiganti ng aming sekta kung napatay ka. Ang aming sekta ay palaging pinahahalagahan ng lakas. Lahat ng tao rito ay ang pinakamahusay na napili mula sa trilyong mga disipulo mula sa Timaeus sect. Lubos akong naniniwala na lahat ay makakatagpo ng mga dakilang biyaya para sa iyo. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga nagliliwanag na bola ng enerhiya sa harap ng bawat kalahok. Malamig na sinabi ng lalaking nakamaskara, "Ang bawat isa sa inyo ay nakakakuha ng 100 elixir sa Years 1 Daeln rank. Pagkatapos makapasok sa Forlot land, ikaw na ang baalang mabuhay. Huwag kalimutan kapag nagsara ang Forlot teleportation formation. I'm sure na brief ka na ng mga masters at elders mo kaya hindi ko na uulitin dito. Ngayon, bibigyan ko kayong lahat ng oras para bumuo ng mga team. Makabubuting magkaroon ng 4 sa isang grupo para mabantayan ninyo ang isa't isa." Ang mga kalahok ay tumingin sa paligid at nagsimulang bumuo ng kanilang mga grupo. Lumapit si Thea kay James at tinanong, "So what do we do? 3 lang ba ang kasama ng grupo natin?" Tumingin si Truett kay James at nakangiting sinabi, 49 ang tiyak na magagalit kung makikipagtambalan ka sa iba." Hearing this, masayang tumingin si Thea kay James. Tumango si James at sinabing, "Pwede tayong magkagrupo. Gayunpaman, kapag pumasok tayo sa Forlot land, dapat makinig kayong dalawa sa aking mga utos." Bulong ni Thea, "You're being bossy. Hindi mo ba natatandaan na ako ang santo?" Dahil sa pagkadismaya ni James, agad na sinabi ni Thea, "Fine. Pakikinggan kita." Nang mga sandaling iyon, nag-alinlangan na naglakad ang lalaking umiwas kay James.
Pwede ba akong sumali sa grupo mo? Lumingon sa kanya sina James, Truett at Thea. Napatingin si Thea sa lalaking papalapit at sinabing, hindi ba palagi mong tinitingnan ang bundok Marty Alice at 49, Whittaker? Bakit gusto mong sumali sa US ngayon? Nahihiyang pinunasan ni Whittaker ang kanyang ilong, pagkatapos ay sumagot, nagbago ang isip ko matapos siyang makitang lumaban sa Master ng Mount Elixir sa Beauregard. Sa sinabi nito, yumuko si Whittaker kay James at sinabing, I'm sorry, 49. Kalmadong ngumiti si James at sinabing, I never felt that anyone owed me an apology. Nakakuha ka ng 6 na bituin sa Beauregard test. Outstanding ka talaga. Sa iyong lakas, marami ang handang makipagtambal sa inyo. Matigas na sinabi ni Whittaker, ngunit mas gusto kong lumaban sa tabi ng malakas. Nakangiting sabi ni Truett, dahil humingi na siya ng tawad, hayaan siyang sumama sa amin. Tumingin si James kay Whittaker, tumango, at sinabing, sige. Bibilanggan kita. Sa sandaling iyon, iwinagayway ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang bumalot sa mga kalahok. Handa na ba ang lahat? Ang mga kalahok ay sabay-sabay na sumigaw, oo. Tumawa ang lalaking nakamaskara, binuhat ang mga kalahok gamit ang kanyang kapangyarihan, at pinaalis sila. James at ang iba pang mga kalahok ay lumitaw sa isang hindi pamilyar na kulay abong void, katulad ng Halcyon Road. Madilim at nakapanlulumo ang paligid kaya kinilig ang mga kalahok. Tumingin si James sa paligid at nakita ang hindi mabilang na mga buhay na nilalang mula sa iba pang Genesis World na naghihintay sa lugar. Hindi tulad nila, si James at ang iba pa mula sa Timaeus sect ay nakatayo sa pinakamataas na lugar at may bird-eye view sa buong lugar. Truett murmured, di ba sabi nila may teleportation formation? Bakit ang dilim ng lugar? Sumagot si Thea, bakit naiinip ka? Hindi pa nagbubukas ang teleportation formation. Nakita lang natin ang abnormal na phenomenon bago ito bumukas. Tumuro si Whittaker at sinabing, tingnan mo ang sinag ng liwanag na iyon. Itinaas ni James at ng iba pa ang kanilang mga ulo at nakita ang biglaang pagkislap ng liwanag sa unahan nila. Dahan-dahan itong lumaki at naging isang napakalaking cosmic light cluster. Isang buhay na nilalang sa harapan ng bumulalas, ang Forlet Teleportation Formation ay sa wakas ay naisaaktibo na. Ang napakalaking cosmic light cluster ay lumawak ngunit bigla itong natangay ng malakas na hangin. Ang hangin ay tumagos sa lugar, na nagwawalis ng maraming buhay na nilalang mula sa lupa. Ang ilan sa kanila ay hindi nakayanin ang puwersa, at ang kanilang mga bahagi ng katawan ay naputol. Sa kalangitan, makikita ang maraming sirang mga paa na lumilipad sa paligid. Nataranta ang lahat matapos mapagtanto ang panganib. Si James naman ay mabilis na humakbang sa harapan ni Thea at Truett. Tapos, hinayla din niya si Whittaker sa likod niya. Nang malapit na niyang buhayin ang kanyang gininto ang katawan, naramdaman niya ang isang mar-angle na kapangyarihan na nagmumula sa langit. Ilang sandali pa, nabuo ang makapal na liwanag sa paligid nila. Lumingon si James at nakitang kumilos na ang lalaking nakamaskara. Sumugod siya sa harap ng 20 kalahok mula sa Timaeus sect. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay at pinakawala ng isang makapangyarihang Genesis Chrome. Nakipagsagupaan ang kanyang kapangyarihan sa kakaibang hangin, na nagdulot ng malalakas na pagsabog. Kasabay nito, natuklasan ni James na ang iba pang mga powerhouse mula sa iba pang mga pangunahing Orthodox ay nagsimulang kumilos. Gumamit sila ng mga katulad na pamamaraan para protektahan ang mga kalahok ng kanilang mga sekta at nilalabanan ang kakaibang hangin gamit ang kanilang supernatural powers. Ang mga mahihinang magsasaka mula sa mas maliliit na sekta at ang mga dumating na mag-isa ay hindi kasing swerte. Nang walang proteksyon ng isang powerhouse, sila ay tinangay ng kakaibang hangin at ang kanilang mga katawan ay nawasak. Kahit na ang kanilang mga kaluluwa ay tragically obliterated. Sa katunayan, sadyang pinapasok sila ng mga pangunahing puwersa sa floored land upang magamit bilang mga kalasag. Pagkaraan ng ilang sandali, huminahon ang kakaibang hangin, at bumalik sa kapayapaan ang lugar. Bulong ng Truett, bakit parang dumiretso akong naglakad papunta sa yungib ng tigre? Sumagot si Thea, maaari kang bumalik kung natatakot ka. Walang magawang bumantong hininga si Truett at sinabing, tatanggapin ko ang pang-iinis mo dahil lang sa manliligaw ka ng kaibigan ko.
Natigilan si Thea. Palihim niyang sinulyapan si James at hindi pinabulaanan ang pagkakakilanlan na ibinigay sa kanya. Ang iba't ibang kalahok mula sa makabuluhang mga Orthodox ay unti-unting dumaan sa Fourlet Teleportation Formation. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay turn na ng Timaeus sect. Ang utos na pinasok nila ay hindi isang gawa ng pagkabukas palad ng Timaeus sect. Sa halip, ito ay isang napakasamang plano. Ipinaliwanag ni Whittaker na mas maaga kang pumasok, mas mabilis kang mamatay. Ang Galit Wind ay hindi pa ganap na kumalma sa loob ng Fourlet Land, kaya ang huling batch ng mga nabubuhay na nilalang na pumasok ay may mas mataas na pagkakataon na mabuhay. Dapat silang makaligtas sa mga panganib ng Fourlet Land upang makakuha ng magagandang biyaya at kayamanan. Ito ay isang espesyal na pribilehiyo ng Timaeus sect bilang pinakamalaking puwersa sa Ancient Genesis world. Thea urged, "It's our turn." Tara na. Huminga ng malalim si James. Siya ay inilagay sa unahan ng mga disipulo ng Timaeus sect. Sa likod niya ay sina Whittaker, Truett at Thea. Nang malapit na sila sa Cosmic Light Cluster, isang malakas na puwersa ang humila sa kanila papasok. Iminulat ni James ang kanyang mga mata at naramdaman ang kanyang sarili na nahulog ng napakabilis. Kasabay nito, tila tinataka ng ilang mahiwagang puwersa ang Genesis sa kanyang katawan. Agad niyang inactivate ang Third Marcy's combat form at ginamit ang kanyang kapangyarihan para protektahan sina Truett, Thea at Whittaker. Para naman sa iba, wala siyang panahon para pakialaman sila. Habang mabilis silang nahulog sa kawalan, isa pang nakakatakot na hangin na naglalabas ng maliwanag na liwanag ang tumawid. Paalala ni Thea, Yorian Wind yan. Masusubok nito ang cultivation base ng lahat. Ang sinumang lumampas sa 9th Tribulation ng Years 1 Zalem rank ay ibababa ang kanilang cultivation base. Nakita ni James ang isang buhay na nilalang mula sa Timaeus sect, na nabalot ng hangin, ngunit hindi nagtagal ay nagpakawala ng masakit na sigaw at sumabog. Anong nangyari? Kumunot ang noo ni James. Ipinaliwanag ni Whittaker, sinubukan niyang gamitin ang kanyang Genesis para labanan ang Yorian Wind at sumabog. Napabuntong hininga si James sa sinabi niya. Ganyan ba talaga Katakot ang Fourlet Land? Ang isang teleportation formation ay 100 beses na mas nakakatakot kaysa sa Halcyon Road. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumagsak si James at ang kanyang grupo sa lupa. Namumula ang mga bulaklak, halaman, at maging ang kalangitan. Ang lugar ay mukhang napaka-suffocating at mapang-api. Bamulong si James, nasa impyerno ba tayo? Paliwanag ni Thea, ang lugar na ito ay tinatawag na Red Purgatory. Ayon sa mga sinaunang tala, ang unang antas ng Fourlet Land ay tinatawag na Red Purgatory. Bagamat walang makapangyarihang nabubuhay na nilalang dito, ang mga halaman ay nakamamatay. Binawi ni James ang kanyang kapangyarihan at tumingin sa pulang gubat sa unahan. Nakita niya ang ilang mga magsasaka na nakapasok sa Fourlet Land bago sila nakagapos na, sumisigaw sa matinding paghihirap. Tanong ni Truett, hindi ba natin magagamit ang mga kasanayan sa teleportasyon dito? Tumingin sa kanya si Thea at sinabing, kaya mo. Ngunit ang iyong kaluluwa ay mawawasak, at hindi ka na muling magkakatawang tao. Hindi pinansin ng James ang kanilang pagtatalo at nauna na siyang naglakad. Sa pagkakataong iyon, sumigaw ang isang babaeng nakatali sa mga baging, iligtas mo kami. Mangyaring iligtas kami. Magiging alipin mo ako. Ayokong mamatay. Tumingin si James, at nagsalubong ang mga kilay. Ang ilang mga kababaihan ay sinuspinde sa hangin ng ilang mga baging at naubos na. Sa kanila, may isang nakilala niya. Zitlali. Tumingin si James sa magandang babae, na tahimik na sinusubukang labanan ang mga baging. James. Nang mapansin ni Zitlali si James, nakita niya ang pag-asa. Iligtas mo ako, James. Ang Lost Sect at hindi ko malilimutan ang iyong nakapagliligtas na biyaya at gagantihan kita. Mahinahong sumagot si James, iniligtas kita noong nakaraan, ngunit hindi mo ako binayaran. Sabi ni Zitlali habang nagpupumiglas, tama ka. Hindi kita nabayaran. Sana mabigyan mo ako ng pagkakataon. Ngumiti si James, lumingon kay Truett at nagtanong, kailangan mo ba ng magandang asawa? Nagulat sa tanong, napaangat ng ulo si Truett. Pagkatapos, sinabi niya, hindi ba iyan ang santo ng Lost Sect?
Marami na akong narinig tungkol sa kanya. Inis na sabi ni James, stop wasting time. Kung gusto mo siya, pagkakataon mo na siyang maging knight in shining armor. Kung hindi ka interesado, tara na. Hindi sumagot si Truett ngunit mabilis na lumukso sa hangin at itinaas ang kanyang napakalaking espada, nilaslas ang mga baging sa paligid ng Zitalee. Gayunpaman, ang sword energies ni Truett ay sumabog bago umabot sa mga baging. Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses. Sinong nagsabing mailigtas mo siya? May death wish ka ba? Lumingon ang grupo ni James at nakita nila ang 12-dosenang mga magsasaka na nakasuot ng itim na damit na naglalakad patungo sa kanila. Nangunguna ang isang binata at matikas na lalaki na may makapal na kilay. Si Truett ay lumipad sa hangin at malamig na nagtanong, ikaw ba ang hamarang sa aking sword energies? Walang pakialam na sumagot ang lalaki, oo. Sinusubukan mo bang maging bayani sa aking babae? Gusto mo talagang mamatay? Bumagsak si Truett sa lupa, hawak ang isang higanteng espada, at tumingin sa binata. Pagkatapos ay sinabi niya, so gusto mo akong ipaglaban. Ngumiti ang binata at mayabang na sinabi, alam kong taga-Taimo sect kayo. Dati, nakakapangangibabaw ang sekta mo. Gayunpaman, hindi na magiging pinakamahusay ang Timea sect kapag umalis na tayo sa Fordlat Land. Kayo ay magiging walang iba kundi mga langgam. Agad namang humakbang si Thea at sinabing, ang yabang mo talaga, no? Saang sekta ka galing? The moment the young man set eyes on Thea, nagliwanag ang mga mata niya. Tumingin siya sa kanya ng may pagnanasa, hinawakan ang kanyang baba at nakangiting sinabi, hindi ko inaasahan na ang Timea sect ay may ganoong kagandahan. Paano kung sundan mo ako, maganda? Ginagaranti ako na hindi ka masasaktan sa Fordlat Land at magkakaroon ng maraming kayamanan. Napakunot ang noo ni Thea sa malandi niyang sinabi. Ikinumpas niya ang kanyang payat na kamay, at isang Snow White Lotus na nababalot ng malakas na puwersa ang bumungad sa kanya. Ang Genesis Lotus. Tumawa ang binata at sinabing, kaya ikaw ang Saint Ace ng Timea sect. Ngayon ang aking maswerteng araw. Pagkatapos magsalita, inabot niya ang Genesis Lotus. Gayunpaman, bigla itong bumagal. Agad na inihampas ni Truett ang kanyang higanteng espada, nagpakawala ng isang sword energy. Biglang may lumitaw na phantom figure sa likod ng binata at hinarangan ang sword energy. Nagulat, si Truett ay napaatras ng 2 hakbang. Nasa third tribulation ng Years 1 Dale rank ka. Paano mo nalampasan ang Yorian Wind? Hindi sinagot ng lalaki ang tanong ni Truett. Ginamit ng binata ang kanyang Genesis para paglaruan ang Genesis Lotus ni Thea, na mayabang na kumilos sa kanilang mga mukha. Ilang sandali lang ay nahulog na si Thea sa kanyang mga kamay. Bakas sa mukha niya ang pagkabalisa at sakit. Hindi na kayang suportahan ng kanyang Genesis ang Lotus para magpakawala pa ng mga pag-atake. Gayunpaman, hindi rin niya ito maaaring bawiin. Nang maabot na niya ang kanyang limitasyon, isang anino ang bumalot sa kanya. Humarap si James sa kanya, hinawakan ang lalaki gamit ang isang ilusyon na kamay at itinaas siya sa lupa. Agad na binawi ni Thea ang kanyang Genesis Lotus. Nagsuray-suray siya ng ilang hakbang, at namutla ang maganda niyang mukha. Ang powerhouse sa tabi ng binata ay sumigaw, Young Master. Bago pa siya makapanghimasok ay binalot na ni James Genesis ang kanyang Young Master. Inabot ni James ang kanyang palad, na natatakpan ng itim na guwan. Inabot ni James ang kanyang palad, na natatakpan ng itim na guwantes, at sinuspinde ang lalaki sa hangin. Nagulat na sinabi ng matatandang powerhouse, Genesis Suppression. Isa ka rin bang powerhouse sa Years 1 Dale rank? Hindi pinansin ni James ang tanong nito at itinaas sa ere ang binata. How dare you touch my woman? Dapat may death wish ka. Sinubukan ng binata na kumawala, ngunit ang kanyang Genesis ay ganap na napigilan, at hindi siya makagalaw. Ang matandang powerhouse ay umungal, hayaan mo siya. Kung hindi, hindi ako magpipigil. Hindi siya pinansin muli ni James at bumaling kay Truett, sinabing, bilasan mo at iligtas mo siya. Kinagat ni Truett ang kanyang mga ngipin at muling tumalon sa hangin. Ang kanyang dambuhalang espada ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag, at ang mga baging na nakasalo sa grupo ng mga babae ay nagkahiwa-hiwalay.
Naghiyawan ang mga babae habang sila ay nahulog. Sumugod si Truett, hinawakan si Zitlali sa kanyang mga bisig, at bumagsak sa lupa. Sabi ng matandang powerhouse, ito ay hindi pagkakaunawaan lamang. Pabayaan mo na ang ating young master. Pinandilatan ni James ang lalaking nasa kamay niya. Sa sandaling iyon, pinaandar niya ang kanyang ginintuang katawan at binalot ang Quasar Lightning sa binata. Sabik ng matandang powerhouse, Quasar Lightning. Ikaw ba ang taong nagnakaw sa Yaki's sect? Makapangyarihang tanong ni James, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan at sekta. Ang matandang powerhouse ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing may pagkapuot, oo naman. Sasabihin ko sa iyo, makinig ng mabuti. Kami ay mula sa Bihaterm sect. Ang lalaking nasa iyong kamay ay ang aming young master, ang anak ng aming leader ng sekta, si Sulok Quail. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata at sinabing, Sulok. Hayop siya. Ang matandang powerhouse ay sabik na pinanood si Sulok, nanginginig at umiiyak sa loob ng Quasar Lightning. Nagmakaawa siya, maaari mo ba siyang palayain ngayon? James said nonchalantly, huwag maiinip. Nabanggit ng kaibigan ko na isa kang powerhouse sa Third Tribulation ng Yerswan Dale rank. Paano mo nalampasan ang pagtuklas ng Yorian Wind? Ang matandang powerhouse na may sideburns ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, naikuyom ang kanyang mga kamao, at sumagot, iyan ang sekreto ng aming sekta. Arg! Bago pa makasagot ang matandang powerhouse, naputol na siya ng malungkot na pag-iyak ni Sulok. Hinaway ng matandang powerhouse ang kanyang kamay at nag-aalalang sinabi, huwag mo siyang pahirapan, pakiusap. Sinasabi ko sa iyo, walang sinuman mula sa Timea sect ang makakaalis. Ang Lustis sect, Tempestar at Sword Alliance, na tumanggi ding magpasakop sa ating bagong alyansa. Kalmadong sabi ni James, sa lakas mo lang. Ano sa tingin mo posible iyon? The elderly powerhouses said determinedly, syempre, hindi lang kami. Ang aming bagong alyansa ay binubuo ng 5 pangunahing puwersa. Lahat tayo ay nagpadala ng Yerswan Dale rank powerhouses sa Forlet Land. Ang sinumang tumawid sa US ay masisira ang kanilang mga kaluluwa. Ngumisi si Truett, masyado kang confident, pero hindi mo pa sinasagot ang tanong namin. Paano mo nalampasan ang pagtuklas ng Yorian Wind? Malamig na sabi ng matandang powerhouse, no comment. Hindi ko kayo binitawan ng ilang salita dahil mga talento kayo mula sa Timea sect. Hindi ko kukunin ang iyong buhay hanggat hinahayaan mo ang ating young master at masunerang sumunod sa amin. O kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Nasa Third Tribulation ka lang ng Yerswan Dale rank, pero sa tingin mo kaya mo kaming patayin. Sumagot si Truett, pagkatapos ay kumilos. Pero pinigilan siya ni James. Mapaglarong tiningnan ni James ang matandang powerhouse at sinabing, hayaan mo na lang ako. Para silang mga buhay na elixir sa Yerswan Dale rank sa akin. Pagkatapos, inihagis ni James ang binata sa kanyang kamay kay Truett. Ang ikatlong kapigatian ng Yerswan Dale rank. Maaari kong gamitin ang iyong lakas upang mapabuti ang aking cultivation base. Pagkatapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang streak ng Quasar Lightning ang bumagsak sa matatandang powerhouses. Kasabay ng malakas na putok, ang matandang powerhouse ay agad na nakulong ng Quasar Lightning at nagsimulang manginig. Sa sumunod na sandali, humarap si James sa kanya at nagpakawala ng isang malakas na suntok na binubuo ng lakas ng kanyang Marcy Ice combat form. Ang kanyang kapangyarihan ay nabuo sa libo-libong lightsabers at sinira ang Genesis Divine Light ng matandang powerhouse. Todo-todo si James, umatake ng maraming beses. Sa kabuuan, humigit kumulang 1,000 suntok ang natamo niya sa matatandang powerhouse. Napatulala ang matandang powerhouse. Siya ay walang kapangyarihan sa harap ng mga pag-atake, at ang kanyang katawan ay hindi nagtagal ay puno ng mga pinsala. Biglang naglabas ang itim na guwantes ni James sa malakas na chimes ng isang kampana. Sa sandaling iyon, ang lahat sa paligid niya ay nahulog sa isang parang panaginip. Kahit na ang matatandang powerhouse ay hindi nakayanan. Sinamantala ni James ang pagkakataon at ginawang Yerswan Genesis Bell ang kanyang itim na guwantes. Pagkatapos, nakulong niya ang matandang powerhouse sa loob nito.
Mabilis siyang tumalon papunta sa Years 1 Genesis bell at sinimulan itong pindutin ng mabilis. Paulit-ulit na tumunog ang kampana, at ang matandang powerhouse na nakakulong sa loob ay nagpakawala ng matinis na hiyawan. Naabsorb ang Genesis sa katawan ni James, na naging dahilan ng pag-ikot ng kanyang blood energy. Hindi napansin ni James na ang mga pulang halaman sa paligid niya ay nahulog din sa parang panaginip nang ang mga chimes ng kampana ay tumagos sa lugar. Natigilan ang buong lugar. Tumunog ang kampana, at dahan-daang naubos ang Genesis ng matatandang powerhouses. Ang kanyang cultivation rank ay bumaba mula sa Years 1 Dale Rank's 3rd Tribulation hanggang sa 2nd Tribulation at pagkatapos ay ang 1st Tribulation. Sa kalaunan, bumaba siya sa Years 1 Dale rank. Pagkatapos, ang boses ni Lysia ay nanggaling sa loob ni James. Naabot mo na ang rurok ng Years 1 Zale rank 7th Tribulation. Kung magpapatuloy ka, makakaakit ito ng Heavenly Tribulation. Hahanapin mo ang kamatayan kung dumaan ka sa isang Heavenly Tribulation dito. Not to mention, andito ang kaibigan at asawa mo. Nang marinig ang paalala ni Lysia, mabilis na tumigil si James sa pagpindot sa kampana at itinaas ang kanyang ulo. Nang huminto ang pagring ng kampana, lahat ng tao sa kanilang paligid ay napaalis sa parang panaginip. Napatingin ang lahat kay James na nakaupo sa Years 1 Genesis bell dahil sa gulat. Tumalon si James sa lupa at binago ang Years 1 Genesis bell sa isang itim na guwantes. Sa ilalim ng pagtataka ng lahat, hinayla ni James pataas ang matandang powerhouse na nakakulot sa isang fetal position. Sagutin mo ang tanong ko, kung hindi, mas masahol ka pa. Mapatla ang mukha ng mahinang matandang powerhouse. Inaabsorb mo talaga si Genesis sa iba. Demonyo ka. Sinampal siya ni James at sinabing, matanda, dapat pahalagahan mo ang pagkakataong ibinibigay ko sa iyo. Gusto mo bang maranasan ulit? Ang matandang powerhouse ay may malungkot na mukha. Bumantong hininga siya at sumagot, kumonsumo kami ng mga elixir na maaaring sugpuin ang aming cultivation base at tatakan ang aming mga core. Kinakalkala at hinulaan namin ang oras ng pagbubukas ng Forlet Land para maiwasan ang pagtuklas ng Yorian Wind. Lumingon si James kay Truett at nagtanong, kapareho ba ito ng sitwasyon mo? Lumapit si Truett, tumingin sa matandang powerhouse at sinabing, kung kumain ka ng elixir para sugpuin ang iyong cultivation rank at core, aabutin ng halos isang entrepok para makabawi ang iyong lakas. Nagsimula ba kayong magplano para dito ng maaga? Umiling ang matandang powerhouse at sinabing, nakakuha kami ng arcane art na nagpapahintulot sa US na manipulahin ang seal time ng aming mga cores. Nagulat si Truett. Alam niya kung ano ang ibig sabihin para sa isang tao na magagawang baguhin ang silang ng kanyang core sa kalooban. Maging ang Timaeus sect ay hindi nakabisado ng ganoong kasanayan. Para sa Biha-term sect na magkaroon ng ganoong kasanayan ay nangangahulugan na mayroong isang pambihirang tao doon. Ilan pang powerhouse na tulad mo ang nasa Forlet Land? Tanong ni James. Marahan na bumantong hininga ang matandang lalaki at sinabing, hindi ko alam, pero dapat marami. Lumingon si James kay Zitlali at nagtanong, nahulog ka ba sa bitag, o hinabol ka ba? Napabuntong hininga si Zitlali at sinabing, hinahabol kami. Ang grupo namin ang unang pumasok sa Forlet Land. Nakatagpo namin ang malakas na galit wind, at marami sa mga kalahok ng Lost sect ang namatay. Pagkatapos noon, kinubkob kami ng Yaqui sect. Desperado kaming lumaban para makatakas. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, ang Yaqui sect. Sino ang nanguna sa team? Sumagot si Zitlali, ang young master ng Yaqui sect, si Nando Brown. Naramdaman kong ang grupong sumusunod sa kanya ay nasa Years 1 Dale rank. Hindi ko ini-expect na ganito pala sila ka-dirty trick. Inilabas ni James ang kanyang zen at hinanap ang curse inscription. Natuklasan niyang si Nando ay nasa isang hindi pamilyar na lugar, nakagapos sa isang magandang babae. Talagang basura siya, naisip ni James, pagkatapos ay pinaandar ang kanyang curse magic. Sa isang iglap, hindi mabilang na curse inscription ang lumabas mula sa kanyang zen. Lumapit si Thea kay James at tinanong, ano ang dapat nating gawin sa mga lalaking ito? 49. Bago pa makasagot si James, kumilos na si Truett.
Ang kanyang higanteng espada ay nagpakawalan ng libo-libong sword energy at tumakbo patungo sa grupo ng mga disipulo mula sa Bihoterm sect, na ikinulong sila kaagad. Si Truett ay isang powerhouse na umabot sa 5th Tribulation ng Years 1 Daelm rank. Kahit na pinigilan niya ang kanyang cultivation base, napakalakas pa rin niya. Biglang sinabi ni Zitlali, dapat silang patayin, kung hindi, ipapaalam nila sa kanilang sekta, at tayo ay hahabulin muli. Sa unang antas ng Floored Land, tinakto ni Nando ang kanyang ulo at sumisigaw sa sakit sa isang partikular na nagninangas na pulang bundok. Katabi niya ang isang magandang babae na magulo ang buhok. Hubad na hubot-hubad siya, at puno ng luha ang mukha. Nagmamadali niyang pinulot ang kanyang mga damit sa lupa, isinuot, at tumakbo pababa ng bundok. Pagkatapos, isang dosenang buhay na nilalang na may makapangyarihang aura ang lumitaw sa paligid ng bundok. Pagkalapag nila, niharang nila ang magandang babae. How dare you, Javerai Sect Saintess? Ang iyong cultivation rank ay seliado na, ngunit inatake mo pa rin ang ating young master. Babayaran kita. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng robe na kabilang sa Yaqui sect ang humawak sa leeg ng babae at kinaladkad ito pabalik. Young master. Anong meron? Isang binata ang sumugod kay Nando at binuhat ito. Itinulak siya ni Nando palayo, pinalipad siya. Bumangon ang lalaki at nakita niyang nakaupo na si Nando na naka-lotus position sa lupa. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mukha ay tense. Natigilan ang mga powerhouse ng Yaqui sect. Gusto nilang makialam ngunit hindi sila makaipon ng lakas ng loob. Maya-maya, nag-relax si Nando at nagmulat ng mata. Young master. Pansamantalang lumapit ang lalaking napatumba. Tapos na para sa Bihoterm sect. Napabuntong hininga si Nando. Kumunot ang noo ng lalaki at nagtanong, ang sulok ng Bihoterm sect ay may kapangyarihan sa Years 1 Daelm rank. Paano na ang lahat para sa kanila? Huminga ng malalim si Nando at sinabing, umalis ka na, Seneca. Hindi madaling maabot ang Years 1 Daelm rank. Alam ko ang katapatan mo sa US. Nagulat na sabi ni Seneca, napagkasunduan naming hulihin ang Saintess ng Timea sect. Paano ko ipapaliwanag sa pinuno ng sekta kung uuwi tayong walang dala? Naisip ni Nando sa kanyang sarili, kunin ang banal ng Timea sect. Kasama si James dito, kahit na ang isang powerhouse sa Years 1 Daelm ranks 9th Tribulation ay maaaring hindi man lang makatulong, lalo pa ang isang tao sa Years 1 Daelm ranks 5th Tribulation. Nagpadala si Nando ng telepatikong mensahe kay James, na nagsasabing, kung hindi siya aalis, sa iyo ko lang siya maibibigay. Ituloy natin ayon sa plano. Iminulat ni Nando ang kanyang mga mata, na puno ng kawalan ng pag-asa. Siya ang marangal na young master ng Yaqui sect, ngunit naging alipin siya ng iba dahil sa isang sumpa. Bagamat ayaw, wala siyang kailangan upang labanan. Naalala ni James ang kanyang zen at tumingin sa mga nakulong na disipulo mula sa Bihoterm sect. Kolektahin ang lahat ng kanilang mahahalagang bagay at patayin ang sinumang sumusubok na lumaban. Iginuhit ni James ang kanyang judgment side at pinatay ang matandang powerhouse na bumaba sa Years 1 Daelm rank. Napasigaw si Sulok sa takot, ako ang young master ng Bihoterm sect. Ang tatay ko ay isang powerhouse sa tuktok ng Years 1 Daelm ranks 9th Tribulation. Kung papatayin mo ako, hinding-hindi ka niya mapapatawad. Dahan-daang naglakad si James sa ilalim ng mga tingin ng lahat. Nakakita ka ng hindi dapat. Ang mga patay lamang ang maaaring magtago ng mga lihim, lalo na ang mga walang pagkakataong muling magkatawang tao. Pagkatapos magsalita ay nilaslas ni James ang leeg ni Sulok. Si Sulok ay pinugutan ng ulo, at ang kanyang walang buhay na katawan ay nahulog sa lupa. Ang iba pang mga disipulo mula sa Bihoterm sect, kung saan nangongolekta si Truett ng mahahalagang ari-arian, ay natakot na nanood. Hindi nila inaasahan na ang grupo mula sa Timea sect ay magiging napakalupit at matapang na pumatay sa kanilang young master. Si Zitlali at ang iba pang mga babae ay nakatingin din sa sobrang gulat. Alam ng Zitlali ang lakas ni James. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay magiging napakalupit matapos siyang linangin sa loob ng ilang taon. Matapos patayin ang dalawang mahalagang tao, lumingon si James kay Zitlali at sa iba pa na may hawak na judgment side.
Nanginginig sa takot ang mga babae matapos na magkasalubong ang tingin niya. Namutla ang kanilang mga mukha, at mabilis silang nagdikit. Pinigilan ni Zitlali ang takot sa kanyang puso at lumuhad sa isang tuhod, sinabing, handa kaming sumuko sa iyo. Pakiusap huwag mo kaming patayin. Sumunod din ang grupo ng mga babae. 2/3. Sa likod niya. Si Truett, na natapos ng kumpiskahin ang mahahalagang bagay mula sa mga disipulo ng Bihaterm sect, ay sumugod at nagsabi, huwag nating patayin ang mga babae. 49. Ito ay, payag ka bang maging asawa ng kaibigan ko? Tinitigan ni James si Zitlali. Nagulat si Zitlali sa sinabi niya. Napatingin din si Truett kay Zitlali na kinakabahan. Tumabi si Thea at nang asar na sinabi, he is a pretty extraordinary person. Hindi ka maghahirap kung pakakasalan mo siya, santo. Kinagat ni Zitlali ang kanyang mapupulang labi, itinaas ang kanyang ulo at sinabing, tao lang ang pakakasalan ko. Agad na itinulak ni James si Truett, at sinabing, pirmahan ka agad ang isang soul contract. Lumingon si Truett at walang imak na tumingin kay James. Tumingin siya kay Zitlali, lumuhad sa lupa at sinabing, kung ayaw mong pirmahan ito, ayos lang. Kakausapin ko siya. Napabuntong hininga si Zitlali na tila pinag-isipan ito ng mabuti. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang kontrata ng kaluluwa ang lumitaw sa kawalan. Pagkatapos, isinama niya ang kanyang soul zen dito. Sigurado ka ba dito? Bahagyang nanginginig ang mga labi ni Truett. Kahit na tila pilit siyang hinihikayat na mag-isip muli, hindi siya nagdalawang isip na ibuhos ang kanyang zen sa kontrata. Ang kontrata ng kaluluwa ay nagpalabas ng isang nakasisilaw na glow, na nagpapahiwatig na ito ay nilagdaan at may bisa. Kaagad pagkatapos, naglagay si James ng mga inscription sa katawan ng iba pang kababaihan. Nagsisigawan ang mga babae at natambas sa lupa. Ang buong grupo ay gamulong-gulong sa lupa, humahagulgol sa sakit. Nag-aalalang tanong ni Zitlali, anong ginawa mo sa kanila? Napapikit si James at sinabing, nakapunta ka na rin sa Zephyria World. Dapat alam mo kung ano ang ginawa ko. Tiningnan ni Zitlali ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang mga kasama, at namuo ang takot sa kanyang puso. Inihagis ni James ang curse magic na minana niya kay Franciscus. Naisip niya sa sarili, ginamit niya ang curse magic para kontrolin sila. Ito ba ay upang ilihim ang lahat? Kung ngayon lang ako tumanggi sa kasal, haharapin ko rin ba ang parehong kapalaran? Napatingin si Zitlali kay James na namumutla ang mukha. Nagulat din si Thea sa ginawa ni James. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit siya. Biglang tumingin si James kay Thea at sinabing, kailangan mo rin. Hindi. Ayoko ng isa. Namutla ang mukha ni Thea, at nagmamadaling nagtago sa likod ni na Whittaker at Truett sa takot. Siya ang partner mo, 49. Nagtataka namang tumingin si Truett kay James. Mataimtim na sagot ni James, kasi partner ko siya kaya dapat niyang tanggapin ang inscription. Whittaker ay pinrotektahan din si Thea, na nagsasabing, siya ang banal ng Timea sect, 49. Iginagalang ko ang iyong lakas, ngunit. Bago pa siya matapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang kamay at hinampas si Whittaker ng makakapal na curse inscriptions. Napasigaw si Whittaker sa sakit, tinakpan ang kanyang ulo, at nahulog sa lupa. Agad namang natakot si Thea sa eksena. Gulat na tinitigan ni Truett si James at nagtanong, baliw ka ba? Anong ginagawa mo? Hindi ipinaliwanag ni James ang kanyang sarili. Itinaas niya ang kamay at ginamit ang Genesis niya para ailapit si Thea. Nakaharap sa nakakatakot na mga mata ni Thea, mahinahong kinuha ni James ang memory inscription. Sigaw ni Thea, gusto mo bang kontrolin din ako, 49. Magiliw na sinabi ni James, para ito sa ikabubuti mo, Thea. Sobrang tagal na naming hiwalay. Sana maalala mo ako, ang nakaraan natin, at ako ang asawa mo. Pagkatapos magsalita, itinusok ni James ang memory inscription sa noo ni Thea. Biglang bumulaga ang puting liwanag mula sa katawan ni Thea at napaalis si James. Ang memory inscription na sinubukang ipasok ni James sa noo ni Thea ay naitaboy din. Pinatatag ni James ang sarili at hindi makapaniwalang tumingin kay Thea. Paano ito posible? Hindi ba siya ang reincarnation ni Thea?
Bakit naitaboy ang mga inscription sa memorya? Kahit na siya ay sinusubaybayan ni Layla, isang powerhouse sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation, ang kanyang kapangyarihan ay dapat na hindi epektibo sa Forlet Land. Ito ang dahilan kung bakit gustong gamitin ni James ang pagkakataong isama ang memory inscription sa kanya. Gayunpaman, ang inscription ng memorya ay tila hindi tugma sa kanya. Napaisip si James, hindi ba siya si Thea? Kung gayon, bakit magkamukha sila? Nadurog ang puso niya. Napakaraming paghihirap ang kanyang pinagdaanan upang maglakbay palabas ng madilim na mundo upang hanapin ang kanyang muling pagkakatawang tao upang maibalik niya ang inskripsyon ng memorya sa kanya at muling makasama siya. Nasira ang pag-asa ni James nang itaboy ang mga inscription sa alaala. Sa sandaling iyon, dahan-daang umangat sa langit si Thea na may liwanag na nakapalibot sa kanya. Dismayadong tumingin siya kay James, at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya inaasahan ang lalaking minahal niya ng sobra kaya isinakripisyo niya ang kanyang titulo para mamaltrato siya. Tinanong niya kung talagang mahalaga sa kanya ang mga biyaya sa Forlet Land kaya itinapon niya ang lahat ng kanyang nararamdaman. Noong una, medyo hindi siya komportable sa pagtawag ni Truett sa kanyang partner na James. Gayunpaman, unti-unti niya itong tinanggap. Hindi niya inaasahan na magtatapos sa ganito ang mga bagay. Dismayado si Thea kay James. Tinalikuran niya ang kanyang damdamin at katwiran para lamang sa ilang mga kabutihan sa loob ng Forlet Land. Lumipad siya sa langit at umiiyak na sumigaw, "Malupit kang tao, 49. Dapat naging bulag ako. Mula ngayon, ikaw at ako ay walang kinalaman sa isa't isa. Magpanggap na hindi tayo nagkita." Pagkaraan, nawala si Thea sa langit. Sumigaw si James, "Thea." Gayunpaman, ang kanyang mga tawag sa kanya ay walang kabuluhan. Sa sandaling iyon, tumahimik ang buong paligid. Lahat, kasama sina Truett at Whittaker, ay tumingin kay James ng maingat. Sa sandaling iyon, si James ay parang isang karumal-dumal na demonyo na maaaring lamunin sila anumang oras. Arg! Biglang umungol si James, saka mabilis na nilaslas gamit ang kanyang judgment side. Ang hindi mabilang na madilim na sword energies ay kumalat, na hinahati ang mga nakapalibot na halaman sa kalahati. Lahat ng bagay na nakipag-ugnayan sa sword energies ay nagsimulang malanta ng mabilis. Ang mga disipulo ng Bihaterm sect, na ninakawan, ay walang oras upang makatakas at napawit. Isa-isa, sila ay sumuko sa sword energies, at ang kanilang mga kaluluwa ay namatay. Mabilis na pinrotektahan ni Truett si Zitlali at ang iba pang kababaihan mula sa Lusty sect, mabilis silang inilipat sa kaligtasan. Nang makitang inilabas ni James ang kanyang galit sa mga puno at halaman, nag-aalalang sumugod si Truett. Hinawakan ni Truett si James at sumigaw, "49. Magsama-sama kayo. Ikaw ay sumuko sa iyong inner demon." Gayunpaman, nawalan na ng katwiran si James at hindi na siya nakapagpigil. Paulit-ulit niyang nilaslas ang judgment side at pinakawalan ang sword energies. Ang sword energies ay tumusok sa walang laman, na naging sanhi ng pagpuno ng buhangin at graba sa hangin. Ang mga puno sa paligid ay hindi pinabayaan at hiniwa sa kalahati. Kaagad pagkatapos, sila ay nalanta. Samantala, si Lysia, na nasa loob ng golden body ni James, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Tinitigan niya ang itim na lotus na lumitaw at lumalaki sa kanyang harapan. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, at bumulong siya, "The Dark Lotus. Nasira ba ang puso ng aking amo?" Ang Dark Lotus ay biglang sinisingil sa kanya ng nakakatakot at masamang kapangyarihan. "Damn it!" Nagmura si Lysia, at mabilis na naiwasan ang pag-atake. Ang Dark Lotus, gayunpaman, ay binago ang umaataking trajectory nito at hinabol siya. Iniunat ni Lysia ang kanyang mga braso, at isang gintong liwanag ang agad na bumalot sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, hindi nakaiwas si Lysia sa Dark Lotus. Sa halip, matapang siyang sumugod at naghagis ng libo-libong suntok. Ang Dark Lotus ay sumambulat na may itim na kinang at nagsimulang umikot ng mabilis. "Damn it! Bakit ka ipinanganak? Nandito ka ba para magdulot ng sakuna?" Nagmura si Lysia, saka hinawakan ang Dark Lotus. Idiniin niya ito sa lupa at marahas na pinunasan.
Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang mga kamao at naghagis ng ilang sipa. I'm sorry. Ang Dark Lotus ay biglang nagpakawala ng isang masakit na sigaw. Tinapakan ni Lizia ang Dark Lotus at pinagsabihan, bawal kang lumabas, o bugbugin kita buong araw at gabi. Ang madilim na lotus ay nagpalabas ng isang madilim na liwanag, at sumang-ayon kaagad. Pagkatapos, hinawakan ni Lizia ang Dark Lotus at ginamit ito bilang kanyang unan. Umupo siya rito ng naka-lotus position at muling itinuon ang pansin sa paglilinang. Unti-unting nagdilim ang Dark Lotus matapos madaig ng gintong liwanag ni Lizia sa loob ng ilang oras. Umalma rin si James na kanina pa nagwawala. Sumigaw si Truett, ano ang nangyayari sa iyo? Sinusubukan mo rin bang patayin ako? Umalis dito si James at nakita si Truett na nakatayo sa harapan niya habang mahigpit na nakakapit ang mga kamay sa judgment side. Kumunot ang noo niya at nagtanong, kanina lang ba nasira ang isip ko? Nag-aalalang sagot ni Truett, oo. Sinubukan mo pang kontrolin ang santo sa curse magic. Nakakabaliw ka. Galit na paliwanag ni James, I wasn't trying to control her. Gusto kong isama ang isang memory inscription sa kanya. Makakatulong ito sa kanya na maalala ang kanyang nakaraang buhay, at naasawa niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Truett sa gulat, at binitawan niya si James. Muling nilabas ni James ang memory inscription ni Thea at sinabing, tingnan mong mabuti. Ito ay isang memory inscription, tama ba? Saglit na pinagmasdan ni Truett at agad na natauhan. Sagot niya, bakit hindi mo ipaliwanag ng maayos? Ginalit mo siya at binaygo. Natatakot ako na baka umalis na siya sa Forlet Land. Napabuntong hininga si James at sinabing, hindi siya pwedeng umalis. Hindi pa nabubuksan ang teleportation formation. Sabi ni Truett na nag-aalala, kung gayon siya ay nasa mas malaking panganib. Ang isang babaeng tulad niya ay kailangang harapin ang mga alagad ng kabilang sekta at ang mga halaman ng Forlet Land. Higit sa lahat, hindi natin alam kung gaano karaming mga powerhouse ng bagong alyansa ang nakapasok dito. Kung may makakaharap siya sa Euroswan-Dale rank. Napabuntong hininga si James at sinabing, hindi naman pwedeng marami sila rito. Tsaka baka hindi siya yung taong hinahanap ko. Natigilan si Truett. Tanong niya, paano posible iyon? Nang ipinakita mo sa akin ang larawan, nakilala ko siya sa isang sulyap. Hindi mo ba inangkin na asawa mo siya? Napabuntong hininga si James at sinabing, nabigo, maraming tao ang magkamukha. Baka nagkataon lang. Kung hindi, ang inscription ng memorya ay isinama sa kanyang kaluluwa ng walang problema. Saglit na nag-isip si Truett at nagtanong, maaaring naitaboy ang memory inscription dahil ayaw niyang tanggapin ito. Umiling si James at sinabing, imposible yan. Bago kami dumating sa Forlet Land, hindi ko na sinubukang isama ito pabalik sa kanya dahil sinusubaybayan ni Layla ang kanyang kaluluwa. Kapag ibinalik ko sa kanya ang memory inscription, malalaman ni Layla ang lahat, na naglalagay sa kanya sa malaking panganib. Gayunpaman, iba ang kaso dito. Ang Forlet Land ay ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Anuman ang uri ng pambihirang supernatural powers na mayroon si Layla, imposibleng ipagpatuloy ang pagsubaybay kay Thea sa Forlet Land. Gayunpaman, nabigo ang memory inscription na sumanib sa kanya. May problema siguro kung saan. Tinitigan ni Truett si James at sinabing, we still should find her and explain the situation. Hindi ka ba mag-aalala tungkol sa kanya dahil lang sa pagdududa mo sa kanyang pagkatao? Kahit anong mangyari, siya ay. Pinutol siya ni James, syempre nag-aalala ako. Gayunpaman, kailangan niya ng ilang oras upang huminahon. Siya ang Saintes ng Timaeus sect at medyo makapangyarihan. Walang masyadong makakalaban sa kanya. Nag-aalalang tanong ni Truett, hindi ka ba natatakot na mahuli siya ng Yuki sect? Kumunot ang noo ni James at sinabing, mas mabuti pa iyon. Malalaman ko ang eksaktong lokasyon niya. Pagkatapos magsalita, hindi pinansin ni James ang nalilitong ekspresyon ni Truett at tiningnan ang paligid. Natuklasan niya na ang mga halamang hiniwa niya noong siya ay nasira ay natuyo na. Bukod dito, ang mga ugat ng mga halamang ito ay may mga butas, at ang mga nagniningning na kayamanan ay nakatago sa kanila.
Naintriga, lumakad si James at nalaman na may mga 3 hanggang 5 core sa bawat butas ng ugat na may mga katangiang mas mahusay kaysa sa mga elixir na pino ng Mount Elixir. Ang mga halaman sa loob ng unang antas ng Forlet Land ay maaaring umatake sa mga tao at naglalaman ng mga kayamanan. Matapos ang pagtuklas, ikinaway ni James ang kanyang kamay at tinipon ang mga core sa walang laman. Natigilan si Truett nang makita ang maraming core na lumulutang sa kalangitan. Pati si Zitlali at ang kanyang mga kasama ay natulala. Tumingin si James kay Truett at sinabing, "Kunin mo sila. Ginawa mo ang hirap. Paano ko sila mapapanatili?" Sabi ni Truett. Inikot ni James ang kanyang mga mata at sinabing, "Dahil magkaibigan tayo." Natigilan si Truett. Tumigil siya sa pakikipagtalo at inilagay ang mga iyon sa kanyang bag. Sa wakas, lumingon si James kay Zitlali at sa iba pa. Namutla ang mukha ni Zitlali matapos na magkasalubong ng tingin. Mabilis niyang inakay ang kanyang mga kasama na lumuhod at sinabing, "Nandito kami para pagsilbihan ka, guro." Marahang napabuntong hininga si James, "I'm sorry for scaring everyone, but please understand. Kung ang aking sikreto ay lumabas, ang aking buhay ay nasa linya. Bukod sa matalik kong kaibigan dito, kayong lahat lang ang nakakaalam nito. Inilagay ko ang sumpa hindi para kontrolin ka kundi para masigurado kung hindi lalabas ang sikreto ko. Kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan kung lumabas ang balita." Pagkatapos ng maikling pagkabigla, tumango si Zitlali at sinabing, "Pakibigay sa amin ang iyong order, guro." Inilabas ni James ang kanyang zen at iniskan ang mapa ng Forlet Land. Pagkatapos, mahinahong sabi niya, "Sabay nating hanapin ang Calydom Spiritual Tree." Nagtatakang tanong ni Zitlali, "Ang Calydom Spiritual Tree? Ang kayamanan ng unang antas ng Forlet Land. Narinig ko ang Calydom Spiritual Tree na namumulaklak at namumunga tuwing 10 entrepok. Ang pagkain ng isang Calydom Spiritual Fruit ay maaaring tumaas ang iyong cultivation rank sa hindi maisip na taas." Tumango si James, na nagsasabing, "Mukhang marami kang alam. Sige, tungo tayo sa Timog Kanluran." Tumango si Zitlali bilang pagsang-ayon at kinindatan ang mga kasama. Pagkatapos, pinona niya ang grupo. Agad na bumulong si Truett, "Paano natin hahayaan ang mga babae na manguna?" Pagkatapos magsalita ay agad niya itong hinabol. Nakangiting sabi ni James, "Nahulog na ba siya ng ganoon kalalim? Sana hindi sila maging katulad namin ni Thea, na laging dumadaan sa paghihiwalay. Dapat silang maging isang mahusay na mag-asawa at magkaroon ng magandang buhay." Sa sandaling iyon, dahan-daang bumangon si Whittaker mula sa lupa at sinundan sila na parang zombie. Sa daan, pinatay ng grupo ang maraming baging at halaman na maaaring lumamon ng mga buhay na nilalang. Nalaman din ni James ang higit pa tungkol sa mga misteryo ng Forlet Land mula sa kanyang mga bagong kasama. Sa sandaling kainin ng mga halaman ng Forlet Land ang isang tao, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao. Ang mga halaman ng Forlet Land ay nahahati sa iba't ibang teritoryo at lakas. Mula sa kapanganakan hanggang sa kapanahunan, ang pinakamahinang halaman ay nasa Yeres 1/5 rank. Susunod, magkakaroon ng mga halaman sa Yeres 1 Zalem rank, na susundan ng pinakamabisang halaman sa Yeres 1 Dalem rank. Kasabay nito, maaari silang makakuha ng pag-verify ng mga halaga ng mga core mula sa mga ugat ng halaman sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila at paghihintay na matuyo ang mga ito. Nagtulungan si James at ang kanyang grupo upang pumatay ng maraming halaman, karamihan sa mga ito ay nasa Yeres 1 Zalem rank, at nakakuha ng masaganang core ng parehong ranggo. Nagulat si James na mula sa mga core sa Yeres 1 Zalem rank na kanilang nakolekta, kahit na ang pinakamababang grado ay mas mahusay kaysa sa mga elixir mula sa Mount Elixir. Hindi kataka-taka na maraming tao ang nabaliw sa pagpasok sa Forlet Land, kahit na nangangahulugan ito ng panganib sa kanilang buhay. Kahit na ang mababang uri ng mga bagay mula sa Forlet Land ay hindi mabibili sa labas. Matapos tanggalin ang mga halaman sa loob ng ilang taon, si James at ang kanyang mga kasama ay nag-ani ng maraming mga high-level na core. May nakita silang matayog na puno ng malapit na sila sa isang pulang bukid. Nagbuga ito ng nagninangas na apoy at nakakasilaw na mga ilaw. Nagbunga ang puno, na mayroon ding makukulay na apoy.
Napabulala si Zitlali, ito ang Kalidom Spiritual Tree. Nahanap na namin.